nini nga takna pinasahi nga panimbahon sa pag-honor sa Ginoo sa iyang paghatag kanato og mga inahan. Muna nintak na ang uluhan sa mensahe sa Ginoo for Mother's Day, a mother of impact. Inahan nga mu-impact gyud sa kalibutan. Muhatag gyud og dako nga kausaban, kadaugan diya sa iyang gingharian nga muepekto ngadto sa pag-strengthen sa mga panimalay, homes, churches, and communities. Ingana sila ka special. Sila ang instrumento sa Ginoo to build a godly home. Labi na karong panahon na nga we are in a troubled world. Mga inahanda ko kay part. Sila usab gitawag nga a mother after God's heart. Ang motherhood usa ka dako nga ministeryo, ministry of motherhood. Og kining pulong ni Apostle Paul nagasulat siya nga diha sa Crete, kanang lugar diha. Perti kag grabe ang mga tao diha gyud, no? Makita nimo na sa Titus 1:12 nga they are liars, brutes, no? Gluttons, mga lahi gyud, pagano nga environment, violent, dishonesty, no, immorality diha nga lugar. Mo nang nagsapir ang mga Christian women diha tungod kay they are surrounded by ungodly nga society. Mo nang si Paul gyud diha nag-advise nga Crete will not be right until the church is right, and the church will not be right until the home is right. Mo na ang iyahang unod nini nga pulong. Ang text nato diha gyud sa Titus 2:3-5 ug tanaw nato dinhi ang mga butang nga nagpadayag unsa gyud ka importante ug unsay dako gyud nga role ug unsa gyud ang design sa Ginoo sa mother nga muhimog dako nga impact, epekto ngadto sa gingharian niya dinhi sa yuta. Labi na karong panahon na nga we are in a culture nga nagka-decaying, no, nagkawala na gyud. Grabe kaayo, no, the danger karong panahon na labi na acceptance of immorality and self-occupation. Grabe na gyud kaayo. Karon muhisgot kag sexual immorality, murag dako pa ang sala kanang mukondem ka. Kay mo ayo pagkondem kay wa ka kahibaw unsa gyud ang reason nga naingana na siya. Mas dako pang sala ang pagkondem kaysa the sin itself. Grabe, no. Munang tanaw nato dinhi unsa gyud ang ministeryo sa mga mother nga dako kayo kalambigitan sa kadaugan, kalampusan, pag-build sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Una, nga ministeryo duha ra gyud ni kabutang, modeling. Sila nagkinabuhi gyud a life nga example. Sila gyud nagkinabuhi nga nahimong model ngadto sa katawhan. Ingon diha sa atong text sa first part na teach the older women to be reverent in the way they live. Reverent. Ang reverent nga lifestyle is a life nga nagkakinabuhi nga nag-honor sa Ginoo. Living a life in a way that honors God. Asa siya nahimong walk in this way, no, in godliness. Nga reverent gyud ang iyang life. Pinaagi sa iyahang kinaiya. Diha gyud nato makita sa mga babae ang kinaiya nga nagset as example nga mahimong mo build up sa gingharian. Una nga karakter nga gi-focus diha is love. Muna ingon diha, love their husband and children. Ang mga inahan sa ila gyud nato makita ang love sa Ginoo. They mirror God's character. Kanang love nga gitawag nato nga sacrificial na amang gina sa mga ginikanan di gina ikalilong nga mo sacrifice gud sila. Mas makita nato sa mga inahan ang sacrifice tungod kay sukad pa gyud sa pagkagamay nato, no, pag-bear sa sabakan, burden og hassle kaayo diha na daan sakripisyo na. Labi na gyud ang kasakit sa pag-anak. Wala man na sa papa. So sa ilahang kinaiyahan sa nature sa babae, makita na daan ang sacrificial nga love. Labi na gyud ang unconditional love. Diha makita sa mga inahan. Way kondisyon. Mahal gyud ang anak bisan pag grabe ka bugoy. Ang kanta ganiha nga mas malawak pa ang gugma, no, ang pag-ibig sa Dios kaysa ating mga kasalanan. Lawak gyud kaayo kay iya gyud nang murag masulod ra gyud imong personally dili gyud ang Ginoo masuko gyud sa imo, sa sala man siya masilag. Mo nang usahay ang kuno niya ang sala. Usahay siya ang makaangkon sa pahamtang sa silo sa sala tungod niya na. Mo nang diha nato makita gyud ang iyahang love nga way kondisyon nga dili gyud nga kung di ka bugoy higugmaon ta ka. Way pinili, no, makita gina sa maginikanan wa gyud kondisyon ang gugma sa mga inahan nga nag-mirror, nag-reflect gyud sila sa gugma sa Ginoo.
nga walay kondisyon. Unya unselfish, di yun makasarili nga naga-absorb, kundi always self-giving, nagahatag, walay return, always give, walay iyaha, dili self-centered, dili self-fulfilling. Munang ang gugma sa Ginoo sama gyud sa mga ginikanan nga biyaan ang langit, ang pleasure, sudlon ang sakit, grabe kayo nga pain to die on the cross. Kaulaw for the sake lang gyud kay nahigugma siya sa tuwa. One reason ramang gyud gugma ang rason mo na ang love sa mga inahan. Ikaduha makita nato diha sa iyang karakter, dili lang love but also self-control dingon diha. Ang mga inahan kontrolado ang ilahang mga desire. Makita nimo diha sa taas-taas, mo na diha, the way they live, not to be slanderers or addicted too much wine. Ang addiction sa una sa panahon sa mga kindinhi sa Crete, mga babae manginumay gyud sa una. Pero ang babae gyud nga Christian, yes, desire man na pero harmful man na nga mga habits. Mingon di gyud kay na siya sala pero harmful kaayo sa kinabuhi labi na sa pamilya. Unang ang mga babae gyud, ang mga inahan, kontrolado ang ilahang mga desire, ilang sinful desires. They are not enslaved to wine, no, pleasures or carnality. Daghan kaayo bisyo nga dili lang wine. Daghay maka-addict sa kalibutan, daghang kay maka-addict dili lang wine nga parihara ang picture nga addiction. Unsa kini karong panahona kanang bitong dugay kay tag nag-usik-usik og time si tan-aw anang mga soap operas, telenovelas, gasubaybay bitaw sa addiction sa Facebook, shopping addiction ya po na. So ang mga inahan nga na gid ilang karakter nagapugong sa ilang desire, self-control. Then sunod diha sa self-control is pure, to be self-controlled and pure. Ang mga babae na sa ilaha ang purity. They maintain purity. Ang ilang commitment sa vows nila, maintain gyud sila nga pure. Kung survey tanawon daghang gyud mga nag-cheat nga lalaki kaysa babae. Ang babae talagsa ra gyud kayo. Unang sila nag-avoid anang adultery bisan pa kanang mga mental or emotional adultery. Dili lang diha makita ang purity but also makita pud ang ilang purity diha sa ilahang pagkinabuhi matag adlaw bisan pa sa ilahang pagsanina. Mo naingon gyud si Paul diha sa 1 Timothy 2:9-10, I also want women to dress modestly with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds appropriate for women who profess to worship God. Mo nang ingon gini ni Paul, no, labi na sa Crete nga ang mga babae diha. So ang mga inahan ingana gid siya, ang purity makita pud sa ilahang pagkinabuhi matag adlaw. Sa the way mag-dress sila, the way sila mag-act, dili kayo kanang gitawag ni nga naay di maayo, no, dili disente nga mawala ang purity and integrity sa usa ka babae. Una ginaawayan ginang sa pagwear anang mga nga maka-promote daw og confidence. Pero ang Bible nagingon gyud nga ang babae di dapat gyud dili nga na tungod kay harmful kayo maka-promote og di maayo sa mga lalaki. Unang purity diha makita ang decency and also purity sa ilahang beauty. Ingon si Paul gihapon 1 Peter 3:3-4, your beauty should not come from outward adornment such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit which is of great worth in God's sight. So pag ingong pure beauty, ang pure beauty gyud dili sa labas, dili outward, dili sa imong naong sa kagwapa. Ingon diha inner beauty, dili gina mo fade, dili gina siya mawala ug mo kana ang bulawanon kayo sa Ginoo. Dili bulawanon ang imong beauty sa labas, ang bulawanon sa Ginoo ang imuhang inner beauty. Mo na ang mga inahan gyud, focus kayo diha inner beauty sa inner self mo ng purity. Ika-tulo nga character nga naa nila kind. Ang mga inahan kind gyud na makita mo gina sa ilahang pagkinabuhi matag adlaw. Di ba? Obserbahan na to mga inahan, hospitable kaayo no sa mga bisita. Ang mga papa di kayo gyud kanang maabi-abihon. Ang mga inahan gyud mag-prepare dayon og snacks na hospitable, kind sila no. Goodness radiates from the light and life of Jesus Christ. So think the needs of others first kaysa ilahang kaugalingon. And also sunod sa kind, they are
submissive. Ingon diha, kind and to be subject to their husband. Ang pulong diha wala nag-ingon nga submit if your husband is worthy of submission. Ang ingon ra gyud diha, submit, period. It is a gesture of humility, submission. Mo nang diha sa pagkinabuhi sa pamilya na ang humility, integrity, no, and love, nindot gyud kaayo ang pagkinabuhi diha sa pamilya. Mo nang submission, nagasubmit gyud ang asawa, magubot manggod og ang asawa gyud ang commander, dili ang bana. Mo nang humility nagreflect sa character ni Jesus Christ. Also, nagamodel sila not only in character but also nagamodel sila in their conduct. Asa na makita sa atong text gyapon ingon diha, to be busy at home. Busy at home. At tinuod gid ni sa mga inahan, busy gid na sila sa panimalay. Daghay mag-ingon nga nakulong man ka diha sa imong balay. No, you are not prisoner diha sa imong home. Remember, you are manager. You are keeper. You are manager. Dili gyud ka basta-basta nga moingon plain housewife ra ka. Dili kay ikaw ang manager. Mo na ang design sa asawa. Sila gyud model diha sa ilang conduct as busy. Si Paul dinhi wala nag-ingon nga ang mga asawa dili manrabaho sa labas, but he clearly urges that the home is the first priority. Una gyud nga prioridad sa atong pag-work, busy ta dili gyud sa gawas nga mga trabaho kundi sa panimalay gyud nga trabaho. Mo na ang conduct sa mga women. Not only model sila diha sa character and conduct, but also model gyud sila usab sa ilahang conversation. Ingon sa atong text nga they are not to be slanderers, no, or false accusers. Ang mga babae, giyawhag gyud ni Paul nga dili gyud sila gossiper or slanderer. Kay ang mouth kinahanglan mo build up, dili mo destroy. Munang sa mga babae, dili gyud sila engaged in slander or gossip. Harmful kaayo, no, ang gossip sa relationship. Munang careful sila sa ilahang mga tang. Ang mga babae ingana gyud careful sa ilahang dila. Pero usahay lagi, no, bisag kita mga lalaki dili naman marites ron babae lang, lalaki man pud. Kay bisag kita mga lalaki madugay yung istorya. Mo istorya yung laing tao. Tungod pud sa kadugay bang wa nila ing topic siguro tao na lay topic. Unang do not engage, no, harmful kaayo, destroy. Unang ang tang nato dapat is to strengthen families and churches. Do not spend more time talking about others, but spend time more praying for others. Mas may pa na nga sa atong mga conversation magsulti ta mas may daghan tag pag-ampo ngadto sa uban kaysa di maayo nga istorya ngadto sa uban. Dili slanderers, careful, no? Speak life rather than contributing to the spirit of criticism. Mao ginakasagaran na sa mga tao. Ug ang women kay sila magyud ang ginabrand nga ana gyud, no. Unang ginakuan gyud diha, no, nga mga women instead nga to destroy, it's to build up or encourage others. Dinhi encouraging other women. Dili i-chismis ang other women. Mo na gitudlo ni Paul dinhi. Mo nang a good example gyud, no, model example gyud ang mga women. A godly example, character nga makapadayag gyud sa character sa Ginoo. Mo nang a godly example is a sermon people can see. Many may forget lectures, but they remember examples. Daghay makalimot sa tong gi-lecture, pero example gani kinabuhi, mahinumduman gyud, mahinumduman kanunay. And lastly, unsa pay ministry sa women sa mga inahan, not only modeling but also mentoring. Mentor, it means helping another person grow in faith, in character, and obedience to God, no? It is helping others to become who God wants them to be. Mao kana ang mentoring. Unsay mga pamaagi sa pag-mentor or other way nga matawag na to nga you are mentoring, mga women nag-mentoring, ini una building. Ang mga inahan, ang ilang business is building, not tearing, dili pagguba, kundi building. Wala ni nagpasabot og building the house kay ang mga amahan maginang mo panday. Dinhi makita nato nga this is not actually building physically but building lives. Ang mga inahan, mao gina ang ilang trabaho, mag-build o kinabuhi nga nasa sulod sa panimalay. Sila nag-build, dili structure, but lives of those who live in the house. Munang gitawag sila home builder. Nag-shape sila sa karakter sa ilahang mga anak. Munang in Proverbs 22,
6 ingon gyud diha, train a child in the way he should go, and when he is old he will not turn from it. Training, no, building, mo magid na ang purpose sa training, to build up aron mo grow gayud ang bata. Munang part sa training is discipline. Ang mga inahan naga-discipline gyud, labi na naga-discipline og generation, kay nagdiscipline kag bata karon mo epekto na ngadto sa next generation. Munang nagadepende gyud ang atong pagdiscipline karon, kay generation na atong gidiscipline. Munang natingalan nata karon lahi na man kaayo ang mga bata ron weak emotionally, maghikog dayon, depressed dayon. Sa una man gud no, giyon sa pag-build sa mga inahan. Karon wala na discipline, kaniadto grabe ang discipline. Mo na ang epekto sa atong pagkinabuhi karon. Mo na kinahanglan gyud i-maintain gyud sa mga inahan kining building. Home builders, not building properties or wealth, but building lives. Kinabuhi ang tagaag pagtagad ngan mo natong pursot, dili ang pangitag paningkamot gyud, more time on kwarta ginapangita, dili kana gyud pagbuild sa mga anak. Daghang anak mas daghang gyud hago sa pagbuild. Mo nang daghang anak daghay buluyagon pod. That is building, no, ang inang as a way of mentoring, and also not only building but also teaching. Ingon diha sa atong text, ang mga ginikanan teach what is good. Ang ilahang pagtudlo mao gyud ang maayo. Teacher of good things. Unsa kini mga good things? Prayer, read the Bible, serve God, avoiding sin. Mao gini kanunay madungog nato sa atong mga ginikanan. Nagatudlo sila kanato og karakter. Madungog ginato sa atong mga inahan kanang ayog sundog sa imong papa. Nag-teach na siya character. Nag-teach siya og truth diya sa home. Sharing God's word faithfully. Teaching. Mo nang pag-ingon nga teacher of good things, always good yun na ginateach sa mga inahan. Mo nang di gud malalis, di kita kapildi mga amahan, nga ang mga inahan always right yun na. No? Di kita kalalis, kay ang mga inahan always sila tama. Di na lang tama kiglalis. Mo nang gitawag gani tag male, kay male, mali. Diba? Yan na bugoy kayo nga amahan. Dili oy, kamu, female, tanong female. Female, finaka, mali. Mas grabe din. Joke ra pud na. Ang mga inahan, no, nag-teach gyud og good things. Tama gyud mo nang ang mga anak mutuman gyud diha. They are teaching truth at home and also influencing, naga-influence. Way of mentoring is pinaagi sa pag-influence. Ingon diha sa last nga verse, so that no one will malign the word of God. Pag dili gani ta maayo, no, nga mo influence, mo teach, mo mentor, ang pulong sa Ginoo ma-minimize. Mahimo pa usahay nga i-criticize. Mahimo pa usahay nga ma-dishonor, no, ang pulong. Di man din ang pulong sa Ginoo effective. Powerless, lost its effectiveness and influence. Mga inahan, influencer gina, no? Naga-influence gyud. Influence begin at home. Sa kinabuhi ni Timothy, ang iyahang mother, no, si Eunice, sa 2 Timothy 1:5. Naga-shape gyud sa iyahang kinabuhi. Mo nang si Eunice is naga-shape sa one of the most faithful nga leaders sa early church, si Timothy. O nang nindot kaayo yun nga naga-shape, influencing children. Labi na sa atong text, naga-influence og other women. Teach the older women, no, nga mo influence sa mga younger women. Mo nang naga-influence gyud ang ilahang kinabuhi. Mao kana ang kinatibukan nga mensahe nining Mother's Day nga nagahatag kanato og kahigayunan nga i-honor ang atong Ginoo pinaagi sa pag-honor sa atong mga inahan. Kung ang inahan, no, kini nga mga qualities and responsibilities of a mother, makita gyud sa kinabuhi sa mga inahan, makita nimo nga they raise not only children but they raise legacies. Nag-raise sila og legacy. Tungod kay ang prutas sa ilahang kinabuhi, makita gyud diha sa panimalay, diha sa komunidad, bisag diha sa simbahan. Mo nang naga-build gyud sila sa kingdom. Kay dili lang sa panimalay, sa church, hangtod gyud sa komunidad. Mo nang gitawag sila mother of impact, a mother after God's heart, a builder in this troubled world. Mo nang we will honor God by honoring our mothers. Sa mga way mo honor ta sa atong mga inahan karong panahon na respect. Also, we can honor our mother through being the best son and daughter. Kay mo maginailang tinguha gyud nga mahimo kang best son and daughter, gusto gini mo maayo ka, no? And also by learning, by listening to her and by applying her teaching diya sa atong
pagkinabuhi. Mo ikalipay gud kayo sa ginikanan, no? Di kayo malipay itong ginikanan sige lang kagakos pero masinupakon kayo sa iyaha ug dili makabot ang katuyuan niya sa atong makinabuhi. Unang the way to honor our mother is to learn, listen and apply her teachings sa atong makinabuhi. To all mothers, no, nining takna continue to be a mother of impact. Padayon kita mo impact yun. Di man ta ma-honor usahay nining special day, pero sure nga i-honor kita sa Ginoo. Manang again, to all mothers, happy Mother's Day.